So, good morning, ma'am. Good morning, everyone. By the way, my name is Marvin De Roas. So, I will continue the topic of Sir Jmar Laurente. So, about climate change and energy crisis. So, now let's proceed to the driving force of climate change. Aside from natural phenomena, human activities have also contributed to the global warming and climate change. These activities have not only heavily affected the Earth climate but also intensified the negatively side effect of climate change. So here in driving forces of climate change, so yung mga human activities, kagaya ng mga illegal na pagputol ng puno, so ito is may epekto kapag may papasok na for example bagyo. So may epekto. Kumbaga madali yung pagtaas ng level ng tubig kasi nga wala na mga puno. Kumbaga konti na lang kasi pinuputol na ng mga tao. And not only sa ating mga tao may epekto, even sa Earth, Mother Earth natin may epekto yung mga illegal human activities. So at lalo na kapag may climate change. So may malaki talagang side effect yung mga human activities. Now let's proceed to the rise in global temperature. In the last 35 years, Earth experienced in warmest years the highest record having been recorded in 2016. So here in rise in global temperature, nag-experience tayo. So during 2016, nag-experience tayo ng pinakamalamig in the whole Earth. In the whole Earth to, pinakamalamig. Now, let's proceed to the rise in ocean temperature. As the average global temperature rises, the ocean temperature also rises. The change affect marine life and biodiversity. So, here naman sa rise in ocean temperature, kumbaga, dahil sa init na talaga ng panahon, yung ating dagat is kumbaga nagiging mainit din. Nagiging mainit yung tubig. So ngayon, dahil mainit yung tubig, may epekto ito sa mga marine life, kagaya ng mga isda, kaya ng mga corals, and sa mga lalo sa mga biodiversity, mga 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 lalo sa mga ating mga marine life. Yun nga, sa mga marine life. So next, let's proceed to the El Nino. El Nino. So ito, pinaka-common talaga to sa ating El Nino. So with the change of atmospheric circulation near the equatorial Pacific warm spells and throughout it nearby countries intensity. So ito naman sa El Nino, kumbaga yung nagbabago yung circulation ng ating nating equatorial, kumbaga yung earth natin ba? So ito na ba, tama ba 'yun? Kumbaga nagbabago yung ikot kaya nagkaroon ng El Nino. Now, let's proceed to the next. So, glacier retreat. So, with the increasing temperature, the glacier in Himalayas, Mount Pinatubo, Andes Rockies, and Alaska, and Africa are melting at alarming rate. So, dito na, dahil nga mainit yung ating panahon, sa sobrang init, so yung mga binanggit ko dito ng mga lugar, kumbaga, nagme-melt, natutunaw na yung mga yelo doon. At alarming rate na. Kumbaga, mas madali yung pag-melt ng mga ice because of sobrang init na ng panahon. Next, let's proceed to the decreasing snow cover. Satellite image revealed that amount of spring snow cover in the northern hemisphere has greatly decreased in the past 5 decades, thereby endangering the biodiversity in these areas. So, decreasing snow cover. So, decreasing, kung ba unti-unting nawawala. So, decreasing man means nawawala. So, during that satellite image, kung nakita sa satellite image na yung mga snow cover the northern hemisphere unti-unti na siyang nawawala. So, unti-unti siya nang nawawala at mayroong bad side effects sa biodiversity. Lalo sa area doon kung saan nagme-melt na yung mga yelo.
slight proceed to the rise in sea level. The melting of ice sheet, snow cover, and solar caps contribute to the rise in the sea level. The extension of seawater further inland can cause wetland, flooding, soil erosion, contamination, or soil and aquifers, and loss of animals' habitat. So, dahil sa init na ng panahon, tumutunaw na yung yelo, yung level na naman sa yung level ng tubig sa dagat is tumataas. Kasi nga natutunaw na yung mga yelo. Ngayon, may mga cause kagaya ng wetland flooding. Ito na yung pag bumaba na. Not only that, mayroon ding soil erosion, and contamination of agriculture soil. Yung mga pananim kaya ng mga palay. So, tumataas yung level ng tubig ng dagat. So, kumaga, yung makaka-apekto na to sa agricultural, sa ating mga pananim, sa ating mga magsasaka. Not only that, even yung mga animals, mawala na sila ng tirahan dahil nga tumataas na yung level ng tubig sa dagat dahil sa pagme-melt ng ice. Even as may magkakaroon talaga ng epekto sa mga humans. Yes, lalo na yung mga dahil lang sa init ng panahon, so may malaking epekto sa atin.